Hello kabayan, mag body repair tayo ng Volvo kabayan. Bagong lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe. Pag hindi natin madala sa repair, papalitan natin ng bago. Kasi hindi pwede yan kabayan, kasi kailangan ayusin natin yan bago natin i-liver. Itong Volvo kabayan, natanggal ko na tong bumper na to kabayan, pero hindi ako yung nagtanggal ng bumper nito kabayan. Bali, continue lang to siya kabayan, kasi yung pagtrabaho ng pagtingin ng estimator, akala na estimator hindi basag yung radiator saka yung condenser kabayan. Ang nangyayari, yung pagbukas ng bumper, kasi maliit lang tingnan kabayan sa bumper. So akala na estimator yung bumper lang may tama. Tapos pati pang loob pala tama. Pati yung lagyanan ng tubig dyan sa wiper basag din. Maraming problema sa loob na hindi lang pag estimator kasi kabayan, sa tingin ng estimator, nakita sa estimator maliit lang ang damage. So maraming nangyayari yan na bagong bumper lang, kasi akala bumper lang yung tama, tapos yung panloob pala malaking damage, katulad na sa nangyari sa ganyan. Ayan, pati yung radiator, condenser, kailangan natin palitan yung pagbukas. Pero yun nga sa kabayan, hindi ako na yung nagbukas yan. Bali, kinontinue ko lang yan kabayan. Bali, kumpleto na yung mga fisa dyan. Yun, tinanggal ko na yung condenser kasi may bago nang dumating. Yun, tinuloy ko na. So ang pagtanggal pala kabayan, hindi na kailangan natin tanggalin yung support bumper ng steel. So sa ilalim ko na dinaan. Mayroong bakal din sa kabilaan, sa pangilalim na medyo maliit lang. Yun ang tinanggal ko. Yun kabayan, yan, yung nilagay ko ngayon. Yan ang tinanggal ko lang. Tapos pangilalim, dyan lang hinugot ko sa pangilalim. Yan, nakabit ko na siya agad kabayan. Bali, bago na yung kinabit ko na radiator. Bali, ibang klase pala ito sa kabayan, kasi dalawang radiator. Mayroong radiator para sa makina, mayroon ding radiator para sa hindi ko rin alam kung saan yung kabayan, kasi sa taas lang na hose siya kabayan. Dalawang hose dun sa taas, parang transmission ata yun siya kabayan. Hindi ako sure kasi kabayan, kasi hindi naman ako mekaniko. Pero sa pagtanggal naman ng radiator, alam ko na yan, yung mga basta radiator, condenser, alam ko na yung kabayan. Pero hindi din ako maglalagay ng preyon dyan. Mayroong maglalagay ng preyon. Tapos paglagay ng tubig pala sa radiator kabayan, sila nang bahala niya kabayan sa makina, sa radiator. Okay, yun na nga kabayan. Tapos yan kabayan, kinabit ko na yung pangtaas niya kabayan. Mayroon tayong bracket dyan kabayan. Medyo natagalan kasi ako yan kabayan sa pag-assembly. Kasi kadalasan kasi kabayan, bago mo tanggalin, katulad yan kabayan, tinanggal ko tapos kabit. Okay yan, maganda yan. Kasi pag matagal mo nang tinanggal lahat ng mga accessories yung kabayan, tapos mahinto yung trabaho, bali mga isang linggo babalik, nandun na yung pisa, mahirapan ka ng ganon. Mahirapan ka kasi hindi mo na alam kung saan ipanglagay, malilito ka kunwari, kasi kahit madaming sakyan, iba-iba yung forma, ganon mangyayari kabayan. Pero yan kabayan, tuloy-tuloy naman yan. Nahinto lang yan yung sa bumper, kasi matagal, maraming pisa pa yung naiwan, katulad yung kabayan, yung mayroong plastic dyan sa radiator, nakaharang, ganon kabayan. Pero tanggal lang yan siya kabayan. Pero tiningnan ko lang kung saan yung forma niyan, ganon, kasi doon ka mahirapan yan. Yung minsan nga hindi mo na alam yung maraming nakadikit na plastic dyan sa radiator sa ibang sasakyan. Kasi tulad niya sa pangilalim, yung plastic sa pangilalim, ganon yan sa kabayan. Pero makuha mo din yan sa unahin mo yung hindi ka mahirapan. Yun ang pinaka-importante. Yung sa tingin mo, ito, dyan, unahin mo yan. Huwag mo munang galawin yung hindi mo alam. Yan, yung sa lagyan ng tubig ko naman yung tinira, tapos ni-repair ko yung konti rin yung kabayan, kasi kailangan i-repair yan. May bago sana yan, tapos ni-repair ko na lang. Hindi ko na nilagay yung bago kasi kailangan pinturahan yung bakal na yun. Yan, tapos yun sinabi ko kabayan, yung paglagay sa motor sa tubig. Tapos lagay natin yung ilaw. Bali, kumpleto na yung sa harapan na yan kabayan. Tapos ilaw, pag sitting ng hood, okay na, bumper na siya kabayan. Basta importante kabayan kung saan yung
sa tingin mo yun na yun, doon mo ilagay. Huwag ka munang mag-isip yung sa iba. Unahin mo yung hindi ka mahirapan, ito yun, yung alam mo. Tingnan natin yung hood sa ilaw, okay ba yung alignment, baka gumalaw yung frame dyan sa taas. Tapos okay naman siya kabayan, walang problema. So ilagay natin yung pangilalim kasi okay lang yung ilagay, pero pwedeng saka na din yan, pero dapat mailagay yan kabayan nung una, kasi yung bumper pala dyan magka-cover yung sa ilalim dapat, pero pwede din naman yan na panghuli, pero mas okay na din yan, ilagay ko na yan kasi ako din nagtanggal yan eh. Tapos yun na nga kabayan, yung foam naman yan sa gitna dyan kabayan, sa may bakal, nakakonekta na sa bumper. Parang Hyundai lang din siya, pero Volvo yan siya kabayan, American car. Ayan, nilagay na natin yung bumper na bagong bumper yan kabayan, pero yung grill yan sa taas luma na yan, pati yung sa baba bago yan sa baba. Yan, tapos inuna natin yung hose doon kasi nakakonekta. Yung sira pala kabayan, yung sira doon para sa wiper sa ilaw kabayan. Mayroong wiper sa ilaw pala tayo. Yung pang spray sa tubig, mayroong spray sa tubig sa headlight yan kabayan. Lalabas lang siya sa bumper, tapos pag automatic mag spray siya, water spray yan sa headlight. Yung basag pala doon sa may lagyanan ng tubig para wiper, kaya pala tatlo yung nakakonektado dito yung doon kabayan. Mayroon sa harapan sa silge, sa harapan sa glass, tapos sa likuran din, tapos kaya pala tatlo yun doon. Nandyan pala nakakonek sa headlight pala yun. Yun alam ko na kabayan. Tapos yung pagdugtungan dyan kabayan sa fender sa kasi bumper kabayan, kailangan sundutin mo sa ilalim, sa taas, sa fender ka na, sa taas sa fender, kasi nandun yung 8mm dyan, 2 bolt dyan sa kabilaan, 2 di 4 kabilaan. Mahirap kasi sundutin yan kabayan, kasi mayroon tayong headliner ang tawag niyan kabayan eh, yung plastic support sa kuha sa kabayan sa fender. Mahirap yan sa kabayan. Tapos hindi mo pa makita yan, kailangan may ilaw, makita. Tapos basta mahirap talaga kabayan. Yung mga Ford kabayan na SUV, ganun din. Yan, okay na kabayan. Tingnan natin yung alignment, okay yun. Sa pormahan ng Volvo kabayan, maganda talaga kabayan.